ito yung papel, lahat to ng mga ginawa mo. Pati kung ano yung nangyari sa krimen. Ang gagawin mo na lang, aawit ka na lang dito sa interrogation room na ito. Liwanag! Sinasabi ko sa inyo, wala akong kinalaman doon. Opo ka. Antayin mo siya sa mga. Wala tayo. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Diba sinasabi na rin yung file na ito? Marami din nakakakita sa'yo ng mga witness kagabi. Ha? Baka nagkakamali na kayo. Tandaan nyo, baka makuha ko lang yun. Pare, hindi kami mangugula. Basang-basa namin yung mga galaw ng mga taong katulad mo. Ginagawa na namin ito ng matagal eh. Ang kailangan na lang namin marinig yung sa'yo mo. Pare, alam namin nandun ka. Ang tanong lang talaga namin sa'yo, kung present ka ba doon o sangkot ka ba sa mga nangyaring ganyan. Last chance mo na to, bago ko pa talaga ito ipasa tong report na to. Nandun ako, pero hindi ako nagsimula nun. Sige, magbibigay ako ng mga ilang katanungan sa'yo ha. Kailangan masagot mo yun. May Block 3 at 7 sa San Pedro, Cavite. May mga nangyaring pagpatay doon. Ikaw yung pinakamalaki mo sa crime scene na natagpuan. Ngayon, ang mga witness ay sinasabing ikaw daw ang pumatay. Ano ang kinalaman mo sa nangyaring ganyan? Paano ako pumatay? Napadaan nga lang ako dun eh. Tsaka, ba't nyo ba sa akin yung pinipilit na ako yung pumatay? Dumaan nga lang ako, paulit-ulit ako. Kanina ko pa pinapaulit-ulit sa inyo yan na dumaan lang ako galing trabaho. So sinasabi mo na dumaan ka lang talaga, wala kang ginawang pagpatay. Wala akong ginawang pagpatay. Dumaan lang ako. Paano yan nasabing ako yung suspect agad? Sige, baka tumulong ko. Eh kasama ka pa nung mga nangyaring krimen? Paano may kasama? Eh, dumadaan ako galing pa uwi. Ako lang mag-isa. So ikaw lang talaga mag-isa Ako doon? nga lang mag-isa. Wala akong kasama, diba? Kailan mo nalaman na namatay yung biktima? Anong oras? Paano ko malalaman, sir? Eh, di ba nga po ang sabi ko nga po, kakadaan ko lang naman pugod. At di ko naman po alam na may nakakandusay na pugod. So ang pagdating mo, saka mo lang nalaman. Hindi ko po talaga alam, sir. Ang akin po talaga, sir. Hindi ko talaga po napansin na may tao na nakakandusay. Sinasabi nila ako ang pumatay kahit wala naman po akong hawak na. Sisigaw na sila or something like that. Meron na palang patay doon at ikaw na ang pinakamalaki. Okay. Ano ang yung relationship sa biktima? Wala, sir. Wala. Hindi ko naman kaano yun, sir. So, hindi na makilala yun, sir. Kapitbahay mo lang. Hindi ko po alam, sir. Okay. Taga doon ka ba? Ano nangyari? Taga doon ka ba sa nangyaring insidente? Malapit doon, sir. Kasi doon ako nadaan pag na-shortcut ako galing trabaho. Kayo. Ano oras ka napasok araw-araw? 7 hanggang 9, sir. 9 p.m. So, yung asawa pati Sir, masyado ng personal ng mga tinatanong mo. Kaya nga, sir. Pamilya ka. Lahat ng mga nangyari, lahat ng mga sagot na sinabi niyo sa akin ay recorded din dito. Ipapasa ko to dun sa mas nakamataas sa akin. Tatawagan ko na lang yung lawyer mo about dun sa process na nangyari sa kaso nito. Okay? Bigay mo na lang sa akin later yung contact number mo, okay? Okay, sir. Alright, I am Jesse Acosta, the interrogator in the record file. Now, the view in my subject is that the subject is very defensive and very all overconfident with his tone every time he makes his own statements about the interrogation. Now, the atmosphere here is very quiet na alam mo yun, parang kami lang yung nag-uusap na napaka mainit po yun. But I use a stern approach in order for him to make his guard down and of course, na makapag-mooch off ako ng more information since nasa under pressure yung kanyang utak.
Unfortunately, hindi po namin siya napa-admit na siya po ay guilty, and yung script na po iyon ay intended po na hindi po siya ma-found na guilty po sa case na yun. Dahil po, I wanted that not every approach is applicable to every single subjects. So, ayun nga po, there are many types of approach that you should use for every types of interrogation. Ayun lang naman po. And maraming salamat po.